Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at mas lalo pang dumami ang subscribers at followers ng inyong YouTube channel na mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Sa kwentong ibabahagi ko, napatunayan ko na sa pag-abot ng ating pangarap ay marami tayong pagsubok na pagdadaanan bago natin ito makuha. Mga pagsubok kung saan maaari kang panghinaan ng loob at maging dahilan para tuluyan mong isuko ang iyong pangarap. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Macario. At ito ang aking kwento. Dalawa lang kami ng mas nakatatanda kong kapatid na si Emilio na magkasama sa buhay. 20 anyos ako nung namatay ang aming tatay at nang sumunod na taon ay ang nanay ko naman ang sumakabilang buhay. At ang tatay namin ay isang kilalang albularyo noon sa aming lugar. Bukod doon ay isa rin siyang manunugis at marami ang humahanga sa kanya dahil sa husay niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bata pa lang kami ni Kuya Emilio ay sinanay na kami ng tatay namin para maging isang manunugis. Pero sa aming dalawa ng kapatid ko ay si Kuya Emilio ang mas nakitaan ni tatay ng husay sa pakikipaglaban. Sinabi sa akin ni tatay na hindi ako magiging mahusay na manunugis. Kaya sa ibang bagay niya ako sinanay at yun ay sa panggagamot ng mga may sakit. Kaya nang namatay si tatay, si Kuya Emilio ang naging manunugis habang ako naman ay isang albularyo. Ganun pa man, nasa puso ko pa rin ang pagiging manunugis dahil yun talaga ang pangarap ko. Isang umaga ay agad akong nagtungo sa likod ng aming bahay. Kinuha ko ang aking itak at sinimulan ko yung hasain. Habang ginagawa ko yun, ay dumating si Kuya Emilio. May dugo sa kanyang damit at katawan. Kagabi kasi ay nagtungo siya sa kabilang baryo upang tugisin ang isang aswang doon. Kuya Emilio, nakauwi ka na pala. Kumusta ang pagtugis mo sa aswang sa kabilang baryo? Mukhang napalaban ka. Ang daming dugo sa damit at katawan mo eh. Tapos na ang problema sa kabilang baryo sa aswang. Dahil nagawa ko ng patayin yung pesting aswang na yon. Ilang gabi ko rin siyang tinugis. Akala yata niya ay uubra siya sa galig ko. Wala namang kasing aswang ang makakaligtas sa'yo, kuya eh. Ang galing mo kasing manunugis. Sana talaga ay maging kagaya mo ko, kuya. Gusto ko rin makipaglaban sa mga aswang kasama mo. Nagpapatawa ka ba, Macario? Ano bang alam mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Kung sasama ka sa akin, malamang ay magiging pabigat ka lang. Kuya naman eh. Alam mo, na kahit nung mga bata pa lang tayo, ay gusto ko na rin maging manunugis. Gusto mo maging manunugis, pero ayaw naman sa'yo ng pagiging manunugis. Hindi mo ba naaalala na si tatay na mismo nagsabi sa'yo na wala kang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang? Hirap na hirap nga si tatay noon na sanayin ka sa paggamit ng itak. Bata pa lang kasi ako nung kuya. Kuya, paano kaya kung ikaw na ang magsanay sa akin ngayon? Hindi mo na itatanong, nagsasanay ako sa paggamit itong itak. Ibahagi mo sa akin ang mga nalalaman mo at taktika mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung dalawa tayong magiging manunugis, sigurado ako na kahit sinong aswang ay kaya nating talunin. Pwede ba, Macario? Itigil mo na yung kahibangan mo na magiging isa kang manunugis. Yang panggagamot mo na lang ang bigyan mo ng atensyon at hindi yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin at palindigan. May pahasa-hasa ka pa dyan sa itak na yan. Nagmumukha ka lang tanga eh. Pwede naman siguro akong maging manunugis kahit nang gagamot ako, di ba? Parang si tatay. Albularyo siya at isa rin siyang manunugis. Kung nagawa niya ang ganun,
Siguro kaya ko rin. Talagang ikinumpara mo pa ang sarili mo kay tatay, ha? Sigurado ko na kung pwede lang bumangon si tatay sa libingan niya, ay gagawin niya para lamang masampal ka. Tigilan mo na nga yung ilusyon mo na yan. Ang intindihin mo ay ang panggagamot mo, yung pagiging albularyo mo. Yun na nga lang ang kaya mong gawin tapos hindi mo pa ginagalingan. Pero kasi kuya, Pwede ba, Macario? Kakagaling ko lang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagod ako at gutom. Nakapaghain ka na ba ng almusal o inuna mo pa yung paghahasa ng itak mo? wala pa akong nalulutong almusal. Bibili muna ako ng tinapay sa panaderya. Wag na. Aabuti ka pa ng siyam-siyam sa bagal mong kumilos. Matutulog ako at wag mo akong iistorbohin. At ang gusto ko, pagising ko mamaya ay nakahain na ang pananghalian. Sige kuya, akong bahala. Pumasok si Kuya Emilio sa bahay habang ako ay naiwang nakayuko. Nakaramdam ako ng matinding pangliliit sa sarili ko dahil sa mga sinabi ng kuya ko. Pakiramdam ko, kahit gusto kong maging manunugis gaya niya, ay hindi na yun mangyayari dahil wala siyang planong sanayin ako. Naniniwala ako na ang kailangan ko ay isang tao na maniniwalang kaya ko ring makipaglaban sa mga aswang at magsasanay sa akin. At tanging si Kuya Emilio lamang ang taong kilala ko na pwedeng gumawa nun. Ngunit dahil wala siyang tiwala sa akin, ay tila wala rin siyang plano na sanayin ako para maging isang manunugis. Hindi ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko kung hinusayang ko lang sana nung panahon na sinasanay kami ni tatay, ay malamang nakita ni tatay na pwede rin akong makipaglaban sa mga aswang. Hindi sa ayokong maging albularyo. Ang totoo ay masaya kong nakakatulong sa mga tao sa pamamagitan ng kakayahan ko sa panggagamot. Pero gusto ko ring maging manunugis at naniniwala ako na darating ang tamang panahon na maaabot ko ang pangarap kong yon. Pagsapit ng hapon ay nagtungo ako sa gubat dala ang aking itak. Sa lugar na yon ako nagsasanay ng mag-isa. Kung sa bahay ko kasi yun ginagawa, ay pagtatawanan lang ako ni Kuya Emilio o kaya ay mamaliitin. Kapag ganun kasi ang ginagawa niya, ay mas lalo akong pinanghihinaan ng loob na maaabot ko ang pangarap ko na maging isang mahusay na manunugis. Sa gitna ng aking pagsasanay ay dumating ang matalik kong kaibigan na si Robert. Meron siyang pinapangas na tubo na paborito niyang kainin. Sabi ko na nga ba, nandito ka eh. Pinapahanap ka sa akin na Aling Norma. Magpapahilot yata ng likod sa'yo. Kahapon pa raw sumasakit yung likod niya eh. Mamaya ko na siya pupuntahan sa kanila. May ginagawa pa ako eh. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagsasanay ka na naman gumamit ng itak sa pakikipaglaban sa mga aswang? Alam mo, para ka talagang katiponero eh, no? Hindi ba ganyan yung nakikita natin sa aklat nun? Yung mga Pilipinong nakikipaglaban sa mga mananakop gamit ang itak? Ewan ko sa'yo, puro kakalukuhan. Talagang inihambing mo pa ako sa mga katiponero ah. Ano namang masama ron? Kapag tinawag kang katiponero, ang ibig sabihin ay matapang kan talaga. Saka, bakit ba palagi ka nagsasanay ng mag-isa? Bakit hindi ka magpatulong sa Kuya Emilio mo? Sus, parang hindi mo naman alam na walang bilib si Kuya Emilio sa akin pagdating sa kakayahan kong makipaglaban sa mga aswang. Hindi ako tuturuan nun, no? Saka, ilang beses ko nang sinabi sa kanya na sanayin niya ako makipaglaban. Pero palagi na lang siyang tumatanggi. Palagi niyang sinasabi na mag-focus ako sa pagiging albularyo ko. Iba rin talaga ang kuya mo na yun, ano? Imbis na suporta ka sa gusto mong gawin, ay parang siya pa ang unang nang mamaliit sa'yo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko para mapakita ko sa kanya na kaya ko ring maging kagaya niya. Lahat na yata ginawa ko para pumayag siyang sanayin ako. Pero walang epekto. Alam ko kasi na hindi ako magiging magaling na manunugis kundi ako sasanayin ng isang manunugis na kagaya ni Kuya Emilio. Di, maghanap ka ng ibang manunugis.
natatandaan mo ba yung sinabi ng tatay mo dati na naging guro niya? Kaya siya naging kilalang manunugis? Sino? Si Mang Jacinto ba? Oo, yun ka. Hindi ba nakatira yun sa San Delpin? Unang-una, napakalayo rito ng San Delpin. At isa pa, sa tandang yon ni Mang Jacinto, malamang patay na yon. Alam ko may iba pang paraan para pumayag si kuya na sanayin ako. Kailangan ko lang mag-isip. Alam ko na. May naisip na ako. Ano yun? Baka kalokohan lang yan, ha? Hindi to kalokohan, ano ka ba? Seryoso ko sa sasabihin ko. Naisip ko kasi na kung mapapatunayan mo sa kapatid mo na kaya mong maging manunugis, ay paniguradong tuturuan ka na niya. At paano ko naman gagawin yun, Aber? Simple lang. E di, makipaglaban ka sa mga aswang at pumatay ka ng aswang. Halimbawa, makinig ka. Kapag nalaman mong may tutugising aswang ang kuya mo, ay sundan mo siya. Unahan mo siyang patayin yung aswang o kaya tulungan mo siya. Oo nga, no. Alam mo, minsan pala gumagana rin yung utak mo. Maganda yung ideyang naisip mo. Pero ayokong unahan si kuya sa pagpatay sa aswang kasi baka mapahiya siya sa mga tao eh. Mas gusto ko yung tutulungan ko na lang siya. O diba? Ang ganda na naisip kong ideya, no? Sigurado ako na kapag nakita mismo ng kuya mo na kayang pumatay ng aswang, ay maiisip niya na karapat dapat ka talagang maging isang manunugis. Tama ka. At kapag sinanay na ako ni Kuya Emilio, ay magiging kagaya na ako ng tatay ko na isang supremong albularyo. Tila nangangarap na napatingin ako sa kawalan. Tumakbo sa utak ko na isa na akong manunugis na nakikipaglaban sa mga aswang. At dahil gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko na yun, ay nagdesisyon akong sundin ang sinabi ni Robert. Simula noon ay halos araw-araw ko nang tinatanong si Kuya Emilio kung meron ba siyang aswang na kailangang tugisin. Pero sa loob ng halos 1 linggong pagtatanong ay palaging wala ang sagot na nakukuha ko. Isang umaga, pagkagising ni Kuya Emilio, ay inaya ko na siyang mag-almusal. Ipinagtimpla ko siya ng kape at pagkaupo niya ay agad akong nagtanong. Kuya, may tutugising ka na bang aswang? Wala. Sandali nga. Napapansin ko araw-araw mo kung tinatanong ng ganyan Ano ba problema mo? Wala naman kuya. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin mo. Hindi ka naman ganyan dati Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko tapos biglang nagkakaroon ka ng pakialam ngayon? May pinaplano ka bang hindi ko alam? Naku, wala kuya. Naisip ko kasi na mas maganda na alam natin ang ginagawa ng isa't isa kasi dalawa na lang tayo magkasama rito sa bahay eh. Wala namang masama doon, di ba? Sabihin na nating wala nga masama. Pero naririndi ako sa paulit-ulit mong tanong eh. Kaya simula ngayon, ayoko na maririnig na tinatanong mo ako ng ganyan Pero hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko eh. May tutugising ka bang aswang? Sinabi lang ayoko na marinig ang tanong na yan eh. Kapag hindi ka na nahimik, hihilain ko yung dila mo at puputulin ko yung gamit ang itak. Huwag mo kong sinusubukan, Macario, ha? Ang aga-aga pero pinapainit mo ang ulo ko. Nang dahil sa pagsigaw ni Kuya Emilio sa akin, ay hindi ko na siya pinilit na sagutin ang tanong ko. Pinanghinaan ako ng loob dahil mukhang hindi ko na maipapakita kay Kuya na kaya ko ring maging isang manunugis kagaya niya at ng aming ama. Hanggang isang gabi, napagtanto ko na hindi ko na kailangang paulit-ulit na tanungin ang kapatid ko kung meron siyang tutugisin na aswang dahil ako na mismo ang makakakita kung meron siyang lalabanang aswang. Habang naguhugas ako ng pinagkainan, ay nakita ko si Kuya Emilio na nagbibihis. Matapos yun, ay kinuha niya ang kanyang itak at isinabit niya yon sa bewang. Isinuot din niya ang anting-anting na ipinamana sa kanya ni tatay. Itinigil ko ang aking ginagawa. Lumapit ako sa kanya at itinago ko ang saya na nararamdaman ko. Aalis ka kuya?
May tutugisin ka bang aswang? Meron. Saan kuya? Wala ka ng pakialam kung saan. Saka hindi ba? Sinabi ko na sa'yo na ayokong tinatanong mo ko ng ganyan. Pasensya na kuya. Pero mag-iingat ka kuya. Hindi ako ang kailangan mag-ingat, kundi yung aswang na tutugisin ko ngayong gabi. Alam mo bang binayaran ako ng kapitan ng baryong yun ng malaking halaga para lamang sa serbisyo ko? Talaga kuya? Magkano binayad niya sa'yo? Hindi mo na kailangan malaman, basta malaki. At dahil ako lang ang tutugis at papatay sa aswang na yun, ay huwag kang umasa na bibigyan kita ng pera. Hindi ko naman tinatanong sa'yo kung magkano ang binayad sa'yo dahil hihingi ako eh. Gusto ko lang talagang malaman kung magkano. Saka, kumikita naman ako kahit papano sa panggagamot ko. Pero kung ayaw mo sabihin kung magkano, ayos lang naman sa akin yun kuya. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo eh. Makaalis na nga. Kuya, mag-iingat ka. Galingan mo ah. Hindi na ako pinansin ni Kuya Emilio. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay. Ayos, ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Kaya hindi ko na to pwedeng pakawalan. Kailangan kong ipakita kay Kuya na kaya ko rin pumatay ng aswang kagaya niya. Nagmamadali akong kumilos. Agad kong kinuha ang aking itak na bagong hasa. Isinabit ko yon sa aking bewang at palihim kong sinundan si Kuya Emilio kung saan siya pupunta. Walang kamalay-malay ang kuya ko na nakasunod ako sa kanya. Siniguro ko na medyo malayo ako sa kanya. Pero hindi ko hinayaan na mawala siya sa paningin ko. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating na kami sa isang maliit na baryo. Patuloy akong nakamasid at nakasunod sa bawat galaw ni Kuya Emilio. Hanggang sa bigla na lang siyang tumakbo ng mabilis. Alam ko na may kakayahan na makaramdam ng aswang ang suot niyang anting-anting. Kaya sigurado ko na sa sandaling yon ay pupuntahan niya na ang aswang. Hindi nga ako nagkamali dahil isang aswang ang nakita namin na nasa bubong ng isang bahay. Agad yung sinigawan ni Kuya Emilio at galit na tumalon ng aswang para labanan ang kuya ko. Nagtago ako sa likod ng isang puno habang nakikipaglaban sa aswang si Kuya Emilio. May ilang mga tao na nakasilip sa kanilang bintana at pinanonood ang nangyayari. Anong gagawin ko? Kailangan ko naman tulungan si Kuya. Pero baka magalit siya sa akin eh. Pero kung di ko siya tutulungan na patayin yung aswang, ay hindi ko may papakita sa kanya na kaya ko ring maging manunugis. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Tatakbo na sana ako papunta kay Kuya Emilio para tulungan siyang patayin yung aswang. Pero nakita ko na nakahandusay siya sa lupa. May malalim siyang sugat sa dibdib at palapit na sa kanya yung aswang. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang iligtas ang kuya ko. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ko ng mabilis at bago pa tuluyang malapitan ng aswang si Kuya Emilio ay sinaksak ko na sa tiyan ang aswang ng aking matalas na itak. Malakas na sumigaw ang aswang at sa kanya ko malakas na itinulak. Napaupo na rin ako sa lupa at sa isang kisat mata ay mabilis na tumakas at nawala yung aswang. Ang una kong naisip ay si Kuya Emilio. Tutulungan ko sana siyang tumayo pero malakas niyang tinabig ang kamay ko at kahit may sugat ay pilit siyang tumayong mag-isa. Kuya, may sugat ka, tandaming dugo. Kailangan magamot kagad yan. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka talaga nag-iisip, no? Na dahil sa ginawa mo, nakatakas tuloy yung aswang. Hindi mo dapat ginawa yon. Pero kuya, papatayin ka na niya eh. Tinulungan lang kita kuya. Tinulungan? Hindi tulong ang ginawa mo kundi perwisyo. Alam mo bang pinapalapit ko lang talaga yung aswang sa akin at saka ko siya atakihin? Hindi ko naman kuya alam na may plano kang ganun eh. Ang nasa isip ko lang kanina ay ang iligtas ka. Hindi ko talaga alam kuya. Maniwala ka. Kung wala kang alam, hindi ka na dapat nakialam.
Umuwi ka na, Macario. Umuwi ka na. Pero ang sugat mo, kuya. Kaya ko sarili ko. Sinabi nang umuwi ka na eh. Natakot ako nang sigawan ako ni Kuya Emilio. Kaya kahit gusto kong gamutin ang sugat niya, ay wala akong nagawa, kundi ang gawin ang sinabi niya. Nang paalis na ako, ay doon ko nakita ang mga taong nasa labas ng kanilang bahay at nakatingin sa akin. Napayuko ako dahil sigurado ko na ako ang kanilang pinagbubulungan. Habang naglalakad ako pauwi sa bahay, ay hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi nagawang patayin ni Kuya Emilio yung aswang kanina. Pagdating sa bahay ay hindi ako mapakali. Palakad-lakad ako habang kinakagat ang mga kuko sa aking kamay. Sobrang tanga ko. Hindi ko na dapat ginawa yun eh. Hindi na dapat ako nakialam sa diskarte ni Kuya sa pakikipaglaban sa aswang. Kasalanan ko ngayon kung bakit nakatakas yung aswang na yun. Nang sandaling yon, ay natakot akong magpakita kay Kuya Emilio. Alam ko, na galit siya dahil sa ginawa ko. Pero naisip ko na baka kapag nagpaliwanag ako sa kanya, ay maiintindihan niya ako. Wala akong nagawa, kundi ang hintayin si Kuya Emilio. At inihanda ko ang sarili ko sa kung ano ang maaaring mangyari pagdating niya. Matyaga akong naghintay hanggang sa lumipas na ang ilang oras at hindi ko na napigilang makatulog sa papag. Nagising ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Emilio. May benda siya sa kanyang katawan at matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sasalubungin ko sana siya, pero isang malakas na suntok sa muka ang sumalubong sa akin. Halos magdilim ang paningin ko sa lakas ng suntok ni Kuya Emilio. Kuya, bakit mo ako sinuntok? Ang sakit na. Talaga nagtanong ka pa ha? Anong pumasok sa isip mo? At sinundan mo ko? Kuya, gusto lang sana talaga kitang tulungan eh. Kaya ka ba tanong ng tanong sa akin kung kailan ako manunugis ng aswang? Ay dahil may plano kang ipahiya ako sa mga tao? Alam mo ba na yun ang unang beses na natakasan ako ng isang aswang? Hindi ko naman intensyon na ipahiya ka sa mga tao, kuya eh. Wala akong ganung plano, maniwala ka naman. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Sinasabi ko na nga ba eh. May inggit ka sa akin eh. Naiinggit ka dahil mas kilala ako ng mga tao. Naiinggit ka dahil gusto mo maging manunugis pero wala kang kakayahang maging kagaya ko. Tama ako, di ba? Di ba? Hindi, kuya. Wala akong nararamdamang inggit sa'yo. Ang totoo nga niyan eh, ipinagmamalaki kita sa lahat eh. Maniwala ka naman, kuya. Gusto lang talaga kitang tulungan sa pagpatay sa aswang para makita mo na may kakayahan din ako maging isang manunugis. Sinungaling! Plinano mo ang lahat para masira ang pangalan ko sa mga tao. Alam mo, hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bahay. Mas mabuti pang umalis ka na rito. Kuya, pwede bang umalma ka na muna? Ano ba sinasabi mo? Sa atin iniwan ni tatay ang bahay na to at hindi mo ako pwedeng paalisin dito ng basta-basta. Ako may karapatan sa bahay na to kesa sa'yo. Dahil ako ang mas matanda. Kaya umalis ka na dahil baka mapatay pa kita dahil sa sobrang galit ko sa'yo. Sige na. Mag-impake ka na. Bilisan mo! Hindi ako aalis dito, kuya. Magkapatid tayo. Dapat palagi tayo magkasama. Hindi ko nahihintayin na tuluyan mo sirain ang pangalan at reputasyon ko sa mga tao. Kung ayaw mo mag-impake, ay ako mag-e-impake ng mga damit mo. Kinuha ni Kuya Emilio ang isang bag sa ilalim ng papag. Binuksan niya ang aparador at mabilis niyang inilagay sa bag ang mga damit ko. Sinubukan ko siyang pigilin pero malakas niya akong itinulak. Kuya, ano ba yung ginagawa mo, kuya? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bahay.
Hindi ikaw ang sisira sa pangalang matagal kong iniingatan. Alam mo ba, na dahil sa ginawa mo, ay iniisip ng mga tao na hindi ako mahusay na manunugis, na may mga aswang na kaya akong takasan. Ipinahiya mo ako, Macario. Ipinahiya mo ako. Kuya, baka pwedeng saka na tayo mag-usap kapag mainahon ka na. Tama na yan, kuya. Ibalik mo na ang mga damit ko. Buo na ang desisyon ko, Macario. Simula ngayon, ay wala na akong kapatid. Iisipin ko, napatay ka na. Tuluyan na akong napahagulgol ng iyak sa sobrang awa sa akin sarili. Hindi ko akalain na dahil sa isang pagkakamali ay magagawa akong palayasin ng kapatid ko. At ang mas masakit pa ron ay itinakwil niya na ako bilang kanyang kapatid. Nang natapos na si Kuya Emilio sa paglalagay ng mga damit ko sa bag, ay pinagtulakan niya ako palabas ng bahay at sa kanya ibinato sa akin ang bag. Hindi na niya ako hinintay na makapagsalita at isinarado niya na kagad ng malakas ang pinto. Alam ko na kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ang gawin ko, ay hindi na magbabago ang isip ni Kuya Emilio. Wala na akong nagawa kundi ang umalis ng tuluyan sa aming bahay. Naglakad ako at pumunta ako sa bahay ni Robert dahil siya lang ang pwede kong mahingian ng tulong. Ilang beses akong kumatok sa pinto ng bahay ni Robert bago niya yung binuksan. Pupungas-pungas pa siya at nagulat siya pagkakita sa akin. Oh, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Madaling araw pa lang ah. Oh, ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may pasa ka? Pwede bang sa loob na lang tayo mag-usap? O sige, halika. Pumasok ka. Nilakihan ni Robert ang pagkakabukas ng pinto. Umupo ako sa pang-isahang upuan at napatulala ako sa kawalan. Ano ba nangyari? At may dala ka pang bag. Naglayas ka ba sa inyo? Hindi ako naglayas. Pinalayas ako ni Kuya Emilio sa bahay. Ano ka mo? Bakit? Ba't kanya pinalayas? Sinunod ko kasi yung payo mo eh. Kanina tinulungan ko si Kuya na labanan yung aswang. Pero nang dahil sa akin, yun, nakatakas yung aswang. Galit na galit si Kuya kasi napahiya siya sa mga tao. Sa sobrang galit niya, sinuntok pa niya ako. Ang sabi pa niya, hindi na raw kami pwedeng magsama sa iisang bahay. Kaya pinalayas niya ako. Ang akala niya kasi ay sinadya akong gawin yun para masira ang pangalan niya bilang isang manunugis. Talaga bang balak mong sirain ang pangalan ng kuya mo? Ano ka ba naman? Parang hindi mo naman ako kilala, Robert. Alam mong hindi ko kayang gawin yun sa sarili kong kapatid o kahit sa ibang tao. Malay ko bang nagbago ka na ng ugali? Pero pasensya ka na, Macario ha. Nang dahil kasi sa ideya kong yun, nagkasira kayo ng kuya mo. Wala kang kasalanan sa nangyari, Robert. Nagbigay ka lang naman ng ideya at nasa akin pa rin ang desisyon kung gagawin ko yun o hindi. Malas ko lang kasi pumalpak ako sa unang subok kong patunayan kay Kuya Emilio na kaya ko ring maging isang manunugis eh. Sobrang sakit lang na itinakwil niya na ako bilang kapatid niya. Grabe, galit na galit pala talaga si Emilio sa'yo kasi itinakwil ka pa niya. Ano na palang plano mo ngayon? Kung gusto mong dumito muna, wala namang problema. Yun nga lang, ay kailangan mo kong tulungan sa mga gastusin. Hindi ko kagad sinagot ang tanong na yun ni Robert dahil nag-isip ako kung ano na ang gagawin ko. Kung sa bahay ni Robert ako titira, ay siguradong magkukrus pa rin ang landas namin ni Kuya Emilio. Alam ko na masasaktan ako kapag ituturing niya ako na hindi niya ako kilala. Hanggang isang bagay ang biglang pumasok sa utak ko. Patutunayan ko pa rin kay Kuya na kaya kong maging isang manunugis. Ibig mo ba sabihin ay tutulungan mo ulit siya kapag nakipaglaban siya sa aswang? Macario naman. Pumalpak ka na nga nung una eh. Baka mamaya pumalpak ka ulit sa pangalawa. Paniguradong mas magagalit sa'yo si Emilio.
Baka isumpa ka na nun hanggang kabilang buhay. Hindi ko nagagawin ulit yun. Sa ibang paraan ko patutunayan kay kuya ang gusto kong patunayan sa kanya. Ano? Paano? Pag-isipan mo muna yung gagawin mo kasi baka mas lalong magalit ang kuya mo sa'yo. Pero ano bang naiisip mong gawin? Si Mang Jacinto. Yung manunugis na nagsalay sa tatay mo? O, anong meron sa kanya? Pupuntahan ko siya sa San Delfin. Sa kanya ako magpapaturo. Teka. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na baka patay na si Mang Jacinto? Nasabi ko lang yung kasi naisip ko na matanda na siya. Pero paano kung buhay pa siya hanggang ngayon? Kung hindi ako gustong sanayin ni kuya, baka siyang makakapagsanay sa akin. Isa pa, si Mang Jacinto ang dahilan kung bakit naging magaling na manunugi si tatay. Baka nang dahil din sa kanya ay maging kagaya rin ako ng tatay ko. Ipapaalala ko lang sa'yo na malayo ang San Delfin. Kaya mo bang pumunta ron? May pera naman ako kahit papano eh. Kakasya siguro yun. Napamasahe para makapunta ako ng San Delfin. Kung yan ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Pero ihanda mo ang sarili mo sa kung anong mangyayari Pwede kasi na patay na nga si Mang Jacinto. O kung buhay man siya, ay baka hindi siya pumayag na sanayin ka niya. Wala na akong pakialam sa kung ano ang mangyayari sa akin pagdating ko sa San Delfin. Ang mahalaga, sinubukan ko, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Good luck na lang sa'yo. Nang sandaling yon, ay nabuhayan ako ng loob kahit papano. Ipinagdasal ko na sana ay buhay pa nga si Mang Jacinto at siya ang magiging daan upang makamit ko ang pangarap kong maging isang manunugis. Nanatili muna ako ng isang araw sa bahay ni Robert. Kahit gusto kong puntahan sa bahay si Kuya Emilio para sana kausapin siya, ay pinigilan ko ang sarili ko. Inisip ko na kailangan kong mag-focus sa plano kong pagpunta sa San Delfin. Pagsapit ng madaling araw ay ginising ko na si Robert. Nang nagising siya ay nagpaalam na ako na aalis na ako para magtungo sa San Delfin. Nagtaka ko nang bumangon si Robert at mula sa ilalim ng papag niya ay hinila niya ang isang bag. Oh, para saan ang bag na yan? Huwag mong sabihin na ipapadala mo yan sa akin. Marami na akong damit na dala kasi lahat ng damit ko inimpake ni kuya. Tama ka. Mga damit nga ang laman ng bag na to. Mga damit ko. Mga damit mo? Bakit? Naisipan ko kasing samahan ka sa pagpunta mo sa San Delfin. Ano ka mo? Seryoso ka ba? Nagdududa ka pa kung seryoso ako. Nakaimpake na nga ako. Pero bakit nga? Siyempre, best friend kita Gusto ko na makita ang mga mangyayari sa'yo. Gusto ko na nasa tabi mo ko kapag naging isang mahusay at tanyag na manunugis ka na. Hindi ko napigilang maluwa sa sinabing yun ni Robert. Ang sarap kasing marinig mula sa isang tao na naniniwala siya sa pangarap ko. Para sa akin ay napakalaking bagay na nun. Salamat Robert Salamat tol. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na marinig ang mga salitang yan. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ko ng dahil sa'yo. Ganito kasing magkaibigan. Dapat ay pinapalakas natin ang loob ng isa't isa. Sana ganyan din si Kuya Emilio. Kung pumayag sana siyang sanayin ako, ay hindi ko na kailangan magpunta sa ibang lugar. Hayaan mo na muna siya sa ngayon. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pagpunta natin sa San Delfin. O ano, tara na. Para makarating kagad tayo ron. Masaya kong umalis ng aming baryo kasama si Robert. Inasahan ko na mag-isa akong aalis doon, kaya hindi ako makapaniwala na sasamahan ako ng aking matalik na kaibigan. At nang dahil doon ay napatunayan ko na totoong kaibigan talaga si Robert. Ang San Delfin ay isang maliit na isla, kaya bago kami nakarating doon ay kinailangan naming sumakay ng malaking bangka. Hindi ko akalain
na napakahaba pala talaga ng biyahe papunta roon at sa kasamaang palad ay inabot na kami ng dilim. Habang naglalakad ay kapansin-pansin na wala ng tao sa labas. Lahat ng bahay ay nakasarado na kahit hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. Paano na tayo dito ngayon? Saan tayo makikituloy? Wala naman tayong kilala rito. Kailangan nating hanapin ang bahay ni Mga Sinto. Sigurado ko na kapag nalaman niya kung sino ang tatay ko, ay papatuloy niya tayo sa bahay niya. Sana lang talaga ay buhay pa si Mga Sinto para hindi sayang ang punta natin dito. Pero kanino naman tayo magtatanong kung saan nakatira si Mga Sinto? Mukhang tulog na ang lahat ng tao kasi sarado na mga bahay nila eh. Nakakahiya namang kumatok kasi baka makaabala tayo ng natutulog. Malay mo naman at may makita tayong tao sa paglalakad natin. Sana lang talaga kasi wala akong planong matulog sa labas. Magsasalita pa sana ako nang may naamoy akong hindi maganda. Kaamoy yun ng nabubulok na karne. Napahinto ako at hinawakan ko si Robert sa braso para tumigil siya sa paglalakad. Oh, bakit ka tumigil? May problema ba? Ano ba yun? Robert, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Ano? Hey, naamoy mo pala. Napautot kasi ako kanina eh. Pasensya na ah. Anak ng putya, balasubas kan talaga. Hindi yung utot mo ang sinasabi ko. Parang ano eh. Para bang amoy bulok na karne. Oo nga no. Pare, hindi kaya may patay dito sa kung saan? Napaatras kami. Nang isang nakakatakot na nilalang ang nakita naming papalapit sa amin. Sigurado ko na isa yung aswang dahil hindi yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang at meron siyang matutulis na mga kuko at ngipin. Naglalaway siya at halatang gutom na gutom. Macario, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, Robert. Aswang yan. Humanda ka. Anong humanda? Huwag mong sabihin na lalabanan natin yan. Wala tayong dalang kahit na anong sandata. Ang gawin natin ay ang tumakbo. Biglang sumugod sa amin ang aswang. Malakas na sumigaw si Robert sabay takbo. Habang ako naman ay nanatili sa aking kinatatayuan. Kahit wala akong kahit na anong sandata, ay naniwala ako sa sarili ko na kaya kong labanan yung aswang. Hindi ko man siya mapatay, ay kahit magawa ko man lang siyang itaboy. Nang malapit na sa akin ang aswang, ay sinunggaban niya ako. Iniharang ko ang dala kong bag, kaya doon bumaon ang mga kuko niya. Malakas kong itinulak yung aswang, kaya natumba siya. Tatayo pa sana siya, ngunit may tumusok na palaso sa gilid ng ulo niya. Tumagos ang dulo ng palaso sa kabilang bahagi ng ulo ng aswang. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang at agad akong luminga para alamin kung saan galing yung palaso. Isang matandang lalaki ang lumabas sa talayban na nasa gilid ng daan. Sigurado ko na siya ang pumana sa aswang dahil meron siyang dalampana. Sa sandaling yun ay binalikan na ako ni Robert. Maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin. Hindi na dapat kayo nasa labas ng ganitong oras. Dahil paminsan-minsan ay may mga aswang na pag-alagala rito. Pasensya na po, Tatang. Hindi po kasi namin alam na may mga aswang pala sa islang to. Dayo lang po kami rito eh. Alam ko, dahil ngayon ko lang kayo nakita. Ang mabuti pa ay ihatid ko na kayo sa pupuntahan nyo. Tatang, wala po kaming kilala rito eh. Oh, bakit kayo nagpunta rito kung wala pala kayong kilala? Hindi ba kayo nag-iisip? Meron po kasi kaming hinahanap na tao. Macario, itanong mo sa kanya na baka pwedeng makituloy tayo sa bahay niya. Sige na. Bubulong-bulong ka pa dyan. Pero dinig ko naman kung anong sinabi mo.
Walang problema kung makikituloy kayo sa bahay ko ngayong gabi. Kargo pa ng konsensya ko kung may mangyaring masama sa inyo. Pero bukas ng umaga ay umalis na kayo rito, lalo na't wala pala kayong kilala rito. Maraming salamat po, Tatang. Sobrang bait niyo po. Huwag mo na akong binubola. Matanda na ako para dyan. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Bilisan nyo. Masaya kaming nagkatinginan ni Robert dahil alam namin na hindi na namin kailangan matulog sa kung saan. Sumunod kami sa matandang lalaki at dinala niya kami sa kanyang kubo. Pinaglatag niya kami ng banig at binigyan ng 2 unan at 1 kumot. Hindi na namin nagawang kausapin pa ang matandang lalaki dahil humiga na siya sa papag at sigurado ko na gusto niya nang matulog. Humiga na rin kami ni Robert at dahil sa pagod ko sa napakahabang biyahe at sandaling pakikipaglaban sa aswang ay agad akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga ay nagising kami ni Robert dahil sa pag-iingay ng matandang lalaki. Paulit-ulit kasi niyang hinahampas ang sandok sa takip ng kaldero. Hoy! Bumangon na kayo dyan! Nakahanda na ang almusal! Ano ba naman to si Tatang? Talagang parang banda kung manggising. Hayaan mo na, nasa bahay niya tayo, kaya wala tayong karapatan na magreklamo. Tumayo na kami ni Robert at nagmumug sa batalan. Matapos yun ay umupo na kami sa pagkainan. Meron doong nakahain na nilagang kamote at saging na saba. Bahala na kayo magtimpla dyan ng kape. Ginising ko kayo ng maaga dahil 8:00 ang alis ng bangka rito sa isla. Kaya bilisan nyo ang kilos nyo para makaabot pa kayo roon. Hindi pa po kami aalis dito hanggat hindi ko po nakakausap yung taong hinahanap namin. Sino ba yung hinahanap nyo? Anong pangalan at baka kilala ko? Jacinto po ang pangalan niya. Siguro po ay kilala niyo siya kasi tanyag po siyang manunugis eh. Anong kailangan mo kay Jacinto? Teka, ibig po bang sabihin kilala niyo po siya? Pwede po bang samahan niyo kami sa kanya pagkatapos natin kumain? Sabihin mo muna sa akin kung ano ang kailangan mo sa kanya bago ko kayo dalhin sa kanya. Ano po kasi, gusto ko rin pong maging isang manunugis. Ang alam ko po ay si Mang Jacinto ang nagsanay sa tatay ko kaya naging isang magaling siyang manunugis nung buhay pa siya. Sino ba ang tatay mo? Teodoro po ang pangalan ng tatay ko. Napansin ko na natigilan ang matandang lalaki nang sabihin ko ang pangalan ni tatay. Seryoso siyang nakatingin sa akin at wala akong ideya kung bakit bigla kong kinabahan. Mahinang umubo ang matandang lalaki at uminom siya ng kape. Bakit po? May problema po ba, Tatang? Ang taong hinahanap nyo ay nasa inyo ng harapan. Po, nasan po? Wala naman po akong ibang nakikitang ibang tao rito, kundi tayong 3 lang. Nasaan ba ang utak mo? Nasa talampakan? Ang ibig kong sabihin ay ako, si Jacinto. Ako ang manunugis na hinahanap niyong 2. Talaga po? Kayo po si Mang Jacinto? Mahina ba ang pandinig mo? At kailangan ko pang ulitin ang sinabi ko? Hindi lang po kasi ako makapaniwala na ang unang taong makikilala namin dito ay ang taong dahilan kung bakit kami nandito sa San Delfin. Kaya po pala, ang dali niyong napatay yung aswang kagabi. Dapat doon pa lang ay naisip ko na may posibilidad na ikaw nga si Mang Jacinto. Ako nga po pala si Macario at itong kaibigan ko naman po ay si Robert. Ngayon sabihin mo sa akin, anong dahilan kung bakit gusto mong sanayin kita para maging isang manunugis? Hindi ka ba sinanay ng tatay mo noon? Sinanay po niya ako nung bata pa ako. Pero sabi po niya ay hindi niya ako nakikitaan na may katangian ng isang magaling na manunugis. Kaya yung kuya ko na lang po ang sinanay niya habang ako ay tinuruan naman niyang manggamot. Isa po akong albularyo sa lugar namin. Isa ka naman palang albularyo. Bakit gusto mo pang maging manunugis?
Bata pa lang po kasi ako ay pangarap ko na po talagang ipagtanggol ang mga tao mula sa mga aswang. Mataas din po ang tingin ko sa tatay ko, kaya gusto kong maging kagaya niya na isang albularyong manunugis. Isa pa, gusto ko rin pong patunayan sa kapatid ko na kaya ko rin makipaglaban sa mga aswang. Hindi muna nagsalita si Mang Jacinto. Mas naging matiim ang tingin niya sa akin at alam ko na sa sandaling yon ay pinag-iisipan niya kung ano ang magiging desisyon niya. Pinagpawisan ako dahil sa sobrang kaba. Panay ang dasal ko na sana ay pumayag siya sa gusto ko. Kagabi, nakita ko na meron kang likas na tapang. Hinarap mo ang aswang kahit wala kang kahit na anong sandata. Hindi ka tumakbo gaya nitong si Robert. Wala naman po kasi akong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Kaya tumakbo na lang ako. Manahimik ka dahil hindi pa ako tapos magsalita. Para sa akin, ay mali ang ginawa ng tatay mo. Kahit hindi niya nakita na wala kang kakayahan na maging isang manunugis, pero nakita niya na determinado ka, ay dapat sinanay ka pa rin niya. Kaya ako ang gagawa ng hindi ginawa ng tatay mo. Pumapayag na akong sanayin ka hanggang sa maging isa kang mahusay na manunugis. Talaga po. Naku, maraming salamat po mga Sinto. Salamat po talaga. Napakalaking bagay po nito para sa akin. Pero sana ay alisin mo sa mga dahilan mo na kaya mo gusto itong gawin ay para may mapatunayan ka sa kapatid mo. Gawin mo ito para meron kang mapatunayan sa sarili mo. Pagkatapos nating mag-almusal ay maganda ka dahil sisimulan na kagad natin ang iyong pagsasanay. Maluwa-luwa kong ipinagpatuloy ang pagkain ko. Pakiramdam ko ay nasa ulap ako ng mga sandaling yon. Nang tignan ko si Robert ay hindi siya nagsalita, pero nakita ko sa mga mata niya na masaya siya para sa akin. Matapos mag-almusal ay isinama ako ni Mang Jacinto sa likod ng bahay niya. May dala siyang isang malaking baul na ipinatong niya sa lamesang gawa sa kawayan. Ang laman ng baul na ito ay mga sandatang ginamit ko nung aktibo pa ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero bago ko buksan ang baul na ito at papiliin ka kung anong sandata ang gusto mo, ay meron muna akong sasabihin sa'yo. Sige po mga Sinto, makikinig po ako. Sa totoo lang, ay matagal na akong retiradong manunugis. Dahil masyado na ako matanda, hindi na ako kasing lakas nung araw. Kung tutusin, kapag sinalakay ang islang ito ng napakaraming aswang, ay baka mapatay na nila ako. Sadyang kailangan ko lang bumalik sa pagiging manunugis dahil biglang may mga aswang na umaatake rito sa aming isla. Napansin mo siguro na agad akong pumayag na sanayin ka at ang dahilan ay gusto kong merong magmana ng kakayahan ko bilang isang manunugis. May mga katangian ka na nakita ko na dapat taglayin ng isang manunugis. Mga Sinto, wala po ba kayong anak na pwede niyo pong pagpasahan ng kakayahan niyo? Sa kasamaang palad, ay hindi ko na nagawang makapag-asawa nang dahil sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Nagulat na lang ako na napag-iwanan na pala ako ng panahon at matanda na ako. Ngunit wala akong pinagsisisihan sa bagay na yon. Dahil marami akong buhay na nailigtas. Ngayon sa huling pagkakataon ay tatanungin kita, handa ka ba talagang tanggapin ang tungkulin ng isang manunugis? Handa mo bang ialay ang sarili mong buhay para sa buhay ng iba? Handang-handa po ako. At handa rin po akong harapin ang kahit na anong panganib upang makapagligtas po ako ng buhay ng iba. Kung ganun, hayaan kitang pumili ng isang sandata na nasa baul. Sige, pumili ka. Bakit isa lang po? Dahil ang sandatang mapipili mo ay ang sandatang pagtutuunan natin ng atensyon sa iyong pagsasanay. Isa pa, hindi na susukat ang husay ng isang manunugis sa kung ilang sandata ang kaya niyang gamitin. Kaya oras na buksan mo ang baul,
ay isa-isa mong tignan ang mga sandatang nasa loob nito. Pakiramdaman mo silang lahat at piliin mo kung ano ang sa tingin mo ay merong malakas na koneksyon sa'yo. Tumango ako at saka inalis ni Mang Jacinto ang kandado ng baul. Habang unti-unti niya yung binubuksan, ay isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Nang tuluyan ang nabuksan ng baul, ay tumambad sa akin ang iba't ibang klase ng sandata. Merong buntot ng pagi, panak, balaraw at iba't ibang klase ng itak. Isa-isa ko silang tinignan at pinakiramdaman. Nanatiling tahimik si Mang Jacinto dahil alam ko na hinahayaan niya akong makapili ng maayos. Umangat ang kamay ko at kinuha ko ang isang mahabang itak na nakalagay sa kaluban. Hinugot ko ang itak mula sa kaluban at pinagmasdan ko yun. Kakaiba ang itsura ng itak. Hindi yun gaya ng pangkaraniwang itak na diretso ang hugis. Sa bandang gitna nun ay medyo nakabaluktot yun at meron yung napakatulis na dulo. Yan na ba ang sandatang pinipili mo, Macario? Opo, Sigurado ka na ba? sigurado na po ako, Mang Jacinto. Hindi ko po maipaliwanag pero pagkakita ko po rito ay para bang tinatawag niya ako. Parang meron po kaming koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Magaling kang pumili dahil hindi pang karaniwan ang itak na yan. Ang itak na hawak mo ay ginamit noon ng aking ninuno na isang malakas at matapang na katipunero. Marami ng pinagdaanan ng itak na yan at masaya ko na yan ang sandatang iyong napili. Talaga po? Ginamit po ito noon ng isang katipunero? Ganun nga. Ibabalik ko lang sa loob itong baul at pagkatapos ay sisimulan na natin ang pagsasanay. Nang buhati ni Mang Jacinto ang baul at nagtungo siya sa loob ng kubo, ay namamangha kong pinagmasdan ng itak na hawak ko. Hindi ako makapaniwala na ang sandatang yon ay ginamit noong panahon pa ng Kastila para ipaglaban ang napakaraming tao mula sa mga banyagang mananakop. At para sa akin ay isang malaking karangalan na yun ang gagamitin kong sandata sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maya-maya pa ay nagsimula na ang pagsasanay namin ni Mang Jacinto. Ang buong akala ko ay tuturuan agad niya akong gumamit ng itak bilang sandata. Pero nagkamali ako. Maghapon niyang sinubukan ang lakas ko. Pinaglangoy niya ako sa dagat ng paulit-ulit. Pinagbuhat niya ako ng napakabigat na troso habang naglalakad paikot sa isla. Bandang 5:00 ng hapon ay pinagpahinga na niya ako. Habang nakaupo ako sa mahabang upuan sa harapan ng bahay ni Mang Jacinto, ay habol ko ang aking paghinga. Tumatagaktak ang pawis sa aking muka at buong katawan. Maya-maya pa ay tumabi si Robert sa akin at tinapik niya ako sa balikat. O ano? Kaya mo pa ba, tol? Kaya pa. Kailangan kong kayanin. Nabigla lang ako kasi ang akala ko ay sasanayin lang ako ni Mang Jacinto sa paggamit ng itak. Pero hindi pala. Lumapit sa amin si Mang Jacinto at inabutan niya ako ng isang baso ng tubig. Kinuha ko yun at agad ko yung ininom. Kumusta ang unang araw ng ating pagsasanay, Macario? Mahirap po, pero kakayanin ko po, Mang Jacinto. Huwag ka mag-alala dahil sa una lang yan. Masasanay din ang katawan mo kapag tumagal. Pero huwag mong iisipin na pinapahirapan kita. Yung pinagawa ko sa iyo kanina ay paraan upang mas maging malakas at matatag ang iyong katawan. Hindi sapat na magaling ka lang sa pakikipaglaban. Maganda na matatag din ang iyong katawan dahil may mga pagkakataon na tumatagal ng ilang oras ang pakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na kung maraming aswang ang kalaban mo. Naiintindihan ko po, Mang Jacinto. Alam ko po na kailangan kong pagdaanan ng mga ginawa ko kanina. Sigurado po ako na ginawa din po ni tatay ang mga yon
nung nagsasanay pa siya sa inyo. Tama ka. Ginawa nga din yun ng tatay mo. Ang pinagkaibaan nyo lang ay puro reklamo noon ng tatay mo. Hindi mo siya kagaya. Ikaw kasi ay sumusunod lang sa kung ano ang sasabihin ko. May tiwala po kasi ako sa inyo. Alam ko na lahat po ng pinapagawa niyo sa akin ay para maging isa akong mahusay na manunugis. Ngayon pa lang ay masasabi ko na hindi magtatagal ay makikilala ka bilang isang magiting na manunugis. Basta, huwag mo lang babaguhin ang ugali mo. Habang nabubuhay ako, ay nandito ako para gabayan ka. Maraming salamat po. Malaking bagay po para sa akin na makarinig ng mga ganyang salita. Sa totoo lang po, ikaw lang po at si Robert ang naniniwala sa akin eh. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit kung sino pa ang kadugo ko ay sila pang nagsasabi sa akin na hindi ako magiging manunugis. Nakakalungkot, pero nangyayari talaga ang ganyang bagay. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Kung sino pa ang taong inaakala mo na susuporta at maniniwala sa'yo, ay sila pa ang hihila sa'yo pababa. Pero ang pinakamalaga ay ang huwag mawawala ang tiwala mo sa sarili mo. Walang ibang pwedeng unang magtitiwala sa'yo, kundi ikaw mismo. Napangiti ako sa mga sinabi ni Mang Jacinto. Napakasaya ng puso ko dahil sa wakas ay naririnig ko na ang mga ganong salita. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit naging mahusay na manunugis ang tatay ko dahil sinanay siya ng isang kagaya ni Mang Jacinto na hindi lang ako sinasanay para maging malakas kundi mahusay din siya sa pagpapalakas ng loob ko. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang pagsasanay sa akin ni Mang Jacinto hanggang sa dumating na ang araw na tinuruan niya na ako sa paggamit ng itak na napili kong gamiting sandata. Ang buong akala ko ay marunong na akong humawak ng itak pero hindi pa pala. Itinuro sa akin ni Mang Jacinto ang tamang paghawak ng itak habang nakikipaglaban. May mga itinuro din siya sa akin na paraan ng pag-atake at pagdepensa gamit ang itak. Masasabi kong mahusay magturo si Mang Jacinto. Matyaga siya at detalyado siya na magbigay ng mga dapat kong gawin. Kaya mabilis kong natutunan ang mga itinuturo niya sa akin. Isang hapon, mag-isa akong nakaupo sa harapan ng bahay at pinapanood ko ang paglubog ng araw nang tumabi si Robert sa akin. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Naalala ko lang si Kuya Emilio. Magdadalawang linggo na kasi tayo rito eh. Iniisip ko kasi kung nag-aalala ba siya sa akin. Sa pagkakakilala ko sa kuya mo, palagay ko ay masaya yun na wala ka na sa buhay niya. Hindi ba siyang nagpalaya sa'yo sa bahay niyo? Tapos itinakwil ka pa niya bilang kapatid mo. Ewan ko ba. Iniisip ko nga na nagsisisi si Kuya sa pagpapalayas niya sa akin eh. Baka kasi galit lang siya nung nasabi niya ang mga yun sa akin. Hindi ba kapag galit tayo ay hindi na natin nakokontrol ang mga lumalabas sa bibig natin? May punto ka naman sa sinabi mo na yan. Pero kilala mo ang kapatid mo. Parang kahit yata isang beses ay hindi ka naman niya itinuring na kapatid eh. Uy, grabe ka naman magsalita. O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Saka wag mo nang ipagtanggol ang kuya mo. Ikaw mismo makakapagsabi na mula pa nung mga bata pa kayo ay hindi ka niya na itinuring na kapatid. Parang takot na takot kasing malamangan yung kapatid mo na yun eh. Oo na. Tama ka sa sinabi mo. Hindi ko talaga naramdaman na kapatid niya ako. Hindi ko rin kasi talaga alam kung bakit ganito ako itrato ni Kuya. Wala akong natatandaan na may nagawa akong masama sa kanya. Maliban dun sa tinulungan ko siyang labanan yung aswang na nakatakas. Kung tutusin, pwede naman niyang palagpasin na nangyari na yun eh. Kasi unang beses pa lang naman na nangyari yun. Siguro talagang gusto ng kapatid mo na mawala ka na sa buhay niya. Kaya sinunggaban niya na ang pagkakataon na yun para mapalayas ka niya sa bahay niyo.
Hindi sa dahil gusto kong magalit ka sa kapatid mo Ito naman ay opinyon ko lang. Ewan ko ba rin sa kuya ko? Pero alam mo, kahit papano, ipinagpapasalamat ko pa rin na nangyari yon. Isipin mo, kung hindi ako pinalayas ni Kuya Emilio, ay malamang nandun pa rin ako sa baryo natin. At hindi ako sinasanay ngayon ni mga Sinto. Baka nga kailangan mangyari yon. Kasi isa yun sa akbang para matupad ko ang pangarap kong maging manunugis. Sinang-ayunan ni Robert ang sinabi ko. Ayon pa sa kanya, minsan ay masakit at mahirap ang daan papunta sa pagtupad ng aming pangarap. Pero kailangan naming magtiwala sa kung anong proseso ang gusto ng Diyos na kailangan namin pagdaanan para mangyari ang gusto naming maabot sa buhay. Mas lalo pa ako nagpursige sa pagsasanay sa akin ni mga Sinto sa bawat araw at oras na sinasanay niya ako at pinapalakas niya ang aking katawan, ay ipinapakita ko sa kanya na karapat dapat ako na maging isang manunugis. Dumating na kami sa punto na isinasama na rin ako ni mga Sinto sa pagtugis ng mga aswang sa isla. Yun ay naging parte pa rin ng pagsasanay niya sa akin. At nang dahil doon, ay unti-unti akong nakilala sa San Delfin bilang susunod sa yapak ng magiting na manunugis na si Mang Jacinto. Isang gabi, habang naghahapunan kaming tatlo, ay nakatanggap ako ng papuri mula kay Mang Jacinto. Mahusay ang ipinapakita mo sa ating pagsasanay, Macario. Sa ilang araw nating nagsasanay, ay masasabi ko na handa ka na talagang makipaglaban sa mga aswang at isa ka ng ganap na manunugis. Maraming salamat po mga Sinto. Kayo po ang dahilan kung bakit mas lumawak po ang kaalaman ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tatanawin ko po talagang malaking utang na loob ito sa inyo. Alam mo, talagang nakatadhana na maging isa kang manunugis. Ako ay gabay mo lamang at ikaw pa rin ang kikilos. Masaya ako na hindi mo sinayang ang oras ko at mas masaya ako dahil natutulungan mo kami na unti-unting ubusin ang mga aswang dito sa isla. Bukod doon, ay nagagamit mo rin ang pagiging albularyo mo para gamutin ang mga may sakit dito sa amin. Congrats sa'yo, Macario. Sabi ko na nga ba, at matutupad mong pangarap mong maging manunugis. Saka, sobra kang hinahangaan ng mga tao rito. Alam mo ba kung anong tawag nila sa'yo? Isa ka raw supremong albularyo. Kasi, nanggagamot ka na, tapos nakikipaglaban ka pa sa mga aswang gamit ang itak. Hanep, kapag naririnig kong pinag-uusapan ka, ay sumisingit ako sa usapan nila Tapos sinasabi ko na kaibigan kita. Salamat din sa'yo, Robert. Alam mong ikaw ang kauna-unahang naniwala sa kakayahan ko. Makakabawi din ako sa'yo pagdating ng panahon. Sus, hindi mo na kailangan bumawi. Okay na ako na makitang naaabot mo ng pangarap mo. Hindi ba? Bago tayo pumunta rito, ay sinabi ko na ang gusto ko lang ay nasa tabi mo lang ako habang tinutupad mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Salamat talaga, Tola. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya mo. Bago kayo magkaiyakan dalawa dyan, ay meron pala akong ibibigay sa iyo, Macario. Sandali lang, maghintay ka at kukunin ko. Tumayo si Mang Jacinto at binuksan niya ang aparador. May pagtatakang nagkatinginan kami ni Robert dahil wala kaming ideya kung ano ang ibibigay sa akin ni Mang Jacinto. Hindi nagtagal ay bumalik si Mang Jacinto na may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya yon at inilabas niya ang isang kwintas na may palawit na kulay itim na bilog. Ano po ang bagay na yan? Ito ay mutya ng itim na perlas. Isa itong mutya na kapag sinuot ng isang taong nakikipaglaban sa mga aswang, ay magkakaroon siya ng karagdagan lakas. Ang totoo, ibibigay ko to dapat noon sa tatay mo. Pero sa kasamaang palad, ay nabalitaan kong pumanaw na siya. Kaya sa'yo ko na ito ipapamana. Isuot mo ito
sa tuwing makikipaglaban ka. Manghang-manga ako nang iabot sa akin ni Mang Jacinto ang mutya. Nanginig ang mga kamay ko nang isinabit ko yon sa aking leeg. Maraming salamat po ulit. Huwag po kayong mag-alala dahil iingatan ko po ito at gagamitin ko lamang po sa kabutihan. Alam ko na ganyan ang gagawin mo, kaya tiwala akong ibigay yan sa iyo. At sana, ipagpatuloy mo lang kung anong nasimulan mo. Kahit pakiramdam mo ay nasa itaas ka na, ay manatili sanang nakatapak sa lupa ang iyong mga paa. Tumango ako sa sinabi ni Mang Jacinto. Nang sandaling yon ay naramdaman ko na buo na ang pagiging manunugis ko dahil sa mutya ng itim na perlas. At lahat ng yon ay nangyari dahil kina Robert at Mang Jacinto na naniwala sa kung ano ang kaya kong gawin. Magmula noon ay pinagtuunan na namin ng atensyon ni Mang Jacinto ang pag-ubos sa mga aswang sa San Delfin. May mga pagkakataon na ako lang ang mag-isang nakikipaglaban at napansin ko na mas lumakas ako. Alam ko na yun ay dahil sa mutyang ipinamana sa akin ni Mang Jacinto. Mas lalo pa akong nakilala sa lugar na yon at natutuwa ko kapag tinatawag nila akong Supremong Albularyo. Hanggang sa tuluyan ng naubos ang mga aswang sa San Delfin. Nalaman namin yon dahil 2 linggo nang walang nangyayaring pag-atake ng mga aswang. At dahil doon, ay nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa plaza. Halos maiyak ako sa sobrang tuwa nang nagpasalamat ang mga tao sa akin. Habang umiinom kami sa plaza at nagkakasiyahan ng iba, ay isang bagay ang sinabi sa akin ni Mang Jacinto. Ipinagmamalaki kita, Macario. Hindi ka lang mahusay na manunugis, kundi napakabuti mo ring tao. Tignan mo, at sa sobrang pagmamahal at pasasalamat ng mga tao rito, ay nagkaroon pa tayo ng selebrasyon na inaalay nila para sa'yo. Malaki po ang bahagi niyo ni Robert kung bakit ako naging isang manunugis. Ang selebrasyon pong ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Pero sobra po ako natutuwa kasi hindi ko po akalain na sa ibang lugar ko pa pala mararanasan ang ganitong bagay. Sa baryo po kasi namin ay isang pangkaraniwang albularyo lang po ang tingin sa akin. Kung hindi nakikita ang halaga mo sa isang lugar, ay kailangan mong umalis doon. Tama ang ginawa mo sa pagpunta mo rito dahil dito natupad ang kung anong gusto mo mangyari. Oo nga pala, meron pa akong kailangan sabihin sa'yo. Hindi ba wala nang aswang dito sa San Delfin? Kaya ibig sabihin ay tapos na rin ang misyon mo rito. Kanina, may kumausap sa akin na kapitan sa isang baryo. Hinihingi niya ang tulong mo dahil ginagambala sila ng isang aswang. Ang gusto ko sana ay tulungan mo sila. Ibig niyo pong sabihin ay nakarating na po sa ibang baryo ang tungkol sa akin? Oo naman, at huwag kang magtaka kung bakit nangyari yon. Hindi ba't meron tayong kasabihan na may tenga ang lupa at may pakpak ang balita? Sa palagay ko, ay ito na ang panahon para mapatunayan mo sa mas nakakarami na isa kang mahusay na manunugis. Sige po, pumapayag po ako magpunta sa baryong yon para tulungan sila sa problema nila sa aswang. Simula pa lang ito, naniniwala ako na mas marami ka pang makakaharap na mga aswang at sigurado ako na mas marami pang tao makakasaksi kung gaano ka kagaling bilang isang tagapagtanggol. Nang sandaling yon, ay inihanda ko na ang sarili ko sa mga laban na kakaharapin ko. Tama si Mang Jacinto sa kanyang sinabi. Nagsisimula pa lang ako at nangako ako sa akin sarili na hindi ako titigil hanggat kaya kong ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban sa mga aswang na banta sa buhay ng mga tao. Kinabukasan ay agad kaming umalis ni Robert, sakay ng bangka para magpunta
sa baryong sinasabi sa akin ni mga Sinto. Kahit alam ko ang aking kakayahan, ay medyo kinabahan pa rin ako dahil yun ang unang beses na makikipaglaban ako sa aswang sa labas ng isla ng San Delfin. Alam mo, Macario, ako ang nai-excite para sa'yo eh. Biruin mo, parang kailan lang ay sinasanay ka pa ni mga Sinto. Pero tignan mo naman ngayon. At pupunta ka na sa ibang lugar para makipaglaban sa mga aswang. Hanep, nag-level up ka na talaga. Medyo kinakabahan nga ako, Robert eh. Alam mo namang unang beses to, naaalis tayo ng San Delfin para makipaglaban sa aswang. Sus, kayang-kaya mo yung aswang sa baryong yon. Ikaw pa ba? Pero alam mo, bigla akong naalala ang kuya mo eh. Bakit naman? Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang isa ka ng ganap na manunugis ngayon? At hindi lang basta manunugis ha, kundi magaling na manunugis. Hindi ko alam, Robert. Pero siguro naman matutuwa yun. Ewan ko ha, pero pakiramdam ko ay hindi yung matutuwa. Baka nga mainggit pa yun eh, kasi palagi kanyang minamaliit noon. At siya pa ang pumipigil sa pangarap mo. Sa tingin ko nga, mas magaling ka na ngayon kaysa sa kanya eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, Robert. May kanya-kanya kaming kahinaan at lakas ng kapatid ko. Magkaiba kami ng paraan sa pakikipaglaban. Hindi mo kailangang ikumpara ko sa kanya. Sorry naman, di ko lang kasi makalimutan na pinalayas at itinakwil ka niya. Pero di ba, kung hindi yun nangyari, hindi natin makikilala si mga Sinto. Sa bagay, tama ka naman sa sinabi mong yan. Maya-maya pa, ay bumaba na kami ng bangka at sumakay kami ng tricycle na siyang naghatid sa amin sa baryong pupuntahan namin. Pagdating doon, ay agad naming hinanap ang kapitana at nagpakilala ako sa kanya. Napakasaya ni kapitana sa pagdating ko at kahit wala pa akong ginagawa, ay nagpasalamat na kagad siya. Sinabi pa niya na marami na siyang naririnig na magagandang kwento tungkol sa akin, kaya sigurado siya na magagawa kong paslangin ang aswang na gumagambala sa baryo nila. Naging matagumpay ang pagtugis ko sa aswang sa baryong yon. Sa unang gabi pa lang ay nakaharap ko na ang aswang at sa isang mabilis na laban ay nagawa ko siyang paslangin. Labis ang pasasalamat ng mga tao roon sa akin at bilang pasasalamat ay nagbigay sa akin ng pera ang kanilang kapitana. Tinanggihan ko yon nung una pero naging mapilit siya hanggang sa wala na akong nagawa kundi ang tanggapin ang perang yon. Masaya kaming umalis ni Robert sa baryo at pagbalik namin sa bahay ni mga Sinto ay agad niya kaming sinalubong. Macario, nagbalik ka na pala. Kumustang naging pakikipaglaban mo sa aswang? Magandang balita po mga Sinto. Nagawa ko pong patayin yung aswang sa loob lamang po ng isang gabi lang. Sinasabi ko na nga ba, at madali mong mapapatay ang aswang na yon. Ginamit ko po kasi yung mga natutunan ko sa inyo. Saka malaking tulong din po itong mutya ng itim na perlas. Kasi ramdam ko po na mas pinapalakas niya po ako. Ang totoo, hindi gagana sa isang tao ang kapangyarihan ng mutyang yan kung hindi siya karapat-dapat. Kaya malinaw na karapat-dapat ka sa mutya ng itim na perlas. Oo nga pala, sakto ang dating nyo. Alam ko, nauuwi na kayo ngayon, kaya nagluto ko ng masarap na ulam. Yon, ano pong niluto nyo mga Sinto? Nilagang baboy. Ayos, may sabaw. Ang tagal ko na rin hindi nakakahigop ng mainit na sabaw. Agad na nagtungo si Robert sa kusina na para siyang isang gutom na aswang. Oo nga pala mga Sinto, maalala ko. Binigyan po ako ng pera ng kapitan dun sa baryo. Sa inyo na po ang kalahati nito. Teka. Humingi ka ng bayad sa kanila kapalit ng serbisyo mo. Naku, hindi po. Kusa po itong binigay sa akin ng kanilang kapitan. Hindi ko po sila siningil. Pinipilit po na tanggapin ko talaga eh. Pinag-ambag-ambagan daw po ito ng mga tao roon. Ang totoo nga po niyan eh. Di po ako umasa na bibigyan nila ako ng pera. Bakit po? Masama po bang tumanggap ng bayad kapag isang manunugis? Hindi naman masama
kung tatanggap ka ng bayad. Basta bukal sa loob nila ang pagbigay nun sa'yo. Ang masama ay kung ginagawa mo ang iyong tungkulin para sa pera. Mawawala kasi ang totoong dahilan kung bakit ginusto mong maging tagapagtanggol. Huwag po kayong mag-alala mga Sinto, dahil hindi ko po hahayaan na gawin ko ang tungkulin ko ng dahil sa pera. May tiwala naman ako sa iyo, Macario. Alam ko na hindi ka babaguhin ng pera at wala akong pagsisisi na sinanay kita para makarating ka sa kung nasaan ka ngayon. Hindi ko napigilan ang mapangiti nang dahil sa labis na kasiyahan. Ganong buhay kasi ang pangarap ko noon pa man. Yung may kasama ako sa bahay na naniniwala sa akin at suportado ko sa kung anong ginagawa ko. Nakakalungkot lang na hindi ko yun naranasan sa sarili kong tahanan. Mabilis na lumipas ang 1 taon at nanatili pa rin kami ni Robert sa San Delfin. Patuloy ang magandang pakikitungo ng mga tao roon sa amin at hindi ko na naramdaman na dayo lamang kami roon. At sa loob din ng 1 taon ay ilang baryo ang humingi ng tulong ko dahil sa problema nila sa mga aswang. May mga laban na hindi ako nahirapan. Meron din naman na hindi naging madali. Isang umaga, dumaong ang bangkang sinakyan namin ni Robert sa San Delfin. Galing kami sa isang malayong baryo at doon ay isang manananggal ang kinalaban ko. Matagumpay kong napatay ang manananggal, kaya abot langit ang pasasalamat ng mga tao roon sa akin. Habang naglalakad kami ng kaibigan kong si Robert papunta sa bahay ni mga Sinto, ay nagkaroon kami ng pag-uusap. Grabe no? Pati manananggal ay kaya mo na ring labanan. Partida pa yun ha. Lumilipad yung manananggal. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala na nakapatay ako ng ganong klaseng aswang eh. Unang beses kasi yun na may kinalaban ako manananggal. Pero totoo nga, na kapag nandun ka na sa sitwasyon, ay talagang gagawin mo ang lahat para manalo. Teka, maiba ako, Macario. May gitsang taon na pala tayo dito sa San Delfin, no? Wala ka bang planong umuwi sa baryo natin? Kahit bumisita man lang? Sino namang bibisitahin ko ron? Yung kuya mo. Ako kasi, ayos lang kahit hindi na ron bumalik eh. Kasi masaya na ako rito. Wala na rin naman akong pamilya. Tapos, ikaw na nag-iisa kong kaibigan ay kasama ko naman araw-araw. Pero ikaw, meron kang kapatid sa baryo natin. Hindi ko pa kasi alam eh. Kung kaya ko na bang makaharap ulit si Kuya Emilio. Wala akong ideya kung magiging masaya ba ako o hindi kapag nagkita ulit kaming dalawa. Kapag nagkita kayo, sabihin mo sa kanya ang lahat ng nagawa mo. Sabihin mo, "Hoy kuya, ito nga pala ako ngayon. Isa ng manunugis, yung dating minamaliit mo. Ang astig mo kapag ginawa mo yun." Puro ka talaga kalokohan eh. Sa tingin mo ba magagawa ko yun? Base sa pagkakakilala mo sa akin? Hindi. Kahit yata tadyak-tadyakan ka ng kuya mo, hindi ka lalaban eh. Pero sa bagay, hindi mo na kailangang ipagyabang ang kung ano ang meron ka ngayon at kung ano-anong nangyayari sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Ang ibang tao na ang gagawa nun sa'yo. Sobrang sikat mo na kasi ngayon, Macario. Kung saan-saan na naririnig ang pangalan mo. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng to. Dati kasi ay pangarap ko lang to at wala akong ideya kung paano ko to maisa sa katuparan. Alam mo yun? Para bang panaginip lang ang lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Robert hanggang sa nakarating na kami sa harapan ng bahay ni Mang Jacinto. Nasa labas pa lang kami nang salubungin na kami ni Mang Jacinto at napansin ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Mang Jacinto, alam niyo po ba na nagawang talunin ni Macario yung manananggal? Grabe, ang galing po niya. Dapat nandun kayo eh, para nakita nyo kung paano sinibat ni Macario yung manananggal gamit yung itak niya. Asintado talaga tong kaibigan kong to. Kasi sa puso mismo ng manananggal, bumaon yung itak. Masaya akong marinig yan. Pero may bisita ka, Macario. Bisita? Sino pong bisita?
Ang mabuti pa ay ikaw nang umalam kung sino. Naroon siya sa loob. Robert, dito muna tayo sa labas at hayaan natin si Macario at ang bisita niya na makapag-usap. Napuno ako ng pagtataka dahil wala akong ideya kung sino ang maaaring maging bisita ko. Sa pagpasok ko sa bahay ay nagulantang ako dahil naroon ang Kuya Emilio ko. May lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Kasiyahan at pagkasabik ang una kong naramdaman, pero agad yung naglaho nang maalala ko ang sandaling pinalayas at itinakwil ako ni Kuya Emilio. Hindi ko inasahan na mapupuno ng galit ang aking puso. Kumusta ka na, Macario? Alam mo ba na hanggang sa baryo natin ay nakarating ang mga kwento tungkol sa'yo? Masaya ako na isa ka ng ganap na manunugis at hindi lang basta manunugis, kundi isang kilala at mahusay na manunugis. Anong ginagawa mo rito? Alam kong hindi naging maganda ang huli nating pag-uusap. Humihingi ako ng tawad sa pagpapalayas at pagtatakwil ko sa'yo. Kung alam mo lang, pinagsisihan kong ginawa ko sa'yo. Naisip ko na hindi ako naging kapatid sa'yo. Aaminin ko na kaya hindi kita sinasanay na maging manunugis ay natatakot ako na mahigitan mo ko. Huli na para mapagtanto ko na mali pala yun, na ang dapat ay wala akong inggit na mararamdaman kung sakaling maging mas mahusay ka sa akin. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Kung ganun, pinapatawad na kita. Nagpapasalamat rin ako, kuya, na pinalayas mo ko. Dahil kung hindi mo yung ginawa, ay hindi ako magiging isang manunugis. Hindi lang yun ang ipinunta ko rito. Nandito ako para hingi ng tulong mo. Isang malakas na aswang ang umaatake ngayon sa baryo natin. Marami na siyang pinatay at alam ko na ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Teka, hindi ba isa ka manunugis? Bakit hindi ka ang pumatay sa aswang na sinasabi mo? Ilang beses ko na siya sinubukang patayin, pero hindi ako nagtagumpay. May mga pagkakataon pa nga na muntik na niya ako mapatay, Macario. Parang awa mo na. Kahit wag mo itong gawin para sa akin, gawin mo to para sa baryo natin at sa mga taong naroon. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ba't isa kang magaling na manunugis? Yan ang palagi mong sinasabi sa akin nun, di ba? Patunayan mo yon at ikaw ang pumatay sa aswang na yon. Marami pa akong dapat gawin. May mga baryo pa akong pupuntahan para tulungan sila. Kaya wala akong oras para gawin ang pinapagawa mo. Maluwaluwang tumango si Kuya Emilio. Ilang segundo siyang tumahimik bago siya muling nagsalita. Naiintindihan kita. Alam ko na galit ka pa rin sa akin at naiintindihan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako galit na tumanggi ka. Kasalanan ko rin naman kasi kung bakit naging ganyan ka. Imbis na gabayan kita, ay ipinagkait ko sa iyo na sanayin ka para maging isang manunugis. Pero umaasa pa rin ako na mapapatawad mo ko balang araw. O siya, sige na, aalis na ako. Salamat dahil kinausap mo ko at gusto kong sabihin sa iyo na ipinagmamalaki ko kung ano man ang naabot mo ngayon. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Kuya Emilio at saka siya lumabas ng bahay ni Mga Sinto. Bagsak ang balikat niya at ramdam ko ang labis na kalungkutan niya. Biglang nawala ang galit sa puso ko nang sabihin ni Kuya Emilio na ipinagmamalaki niya ako. Ang mga salitang yun kasi ang pangarap kong marinig mula sa kuya ko. Maya-maya pa ay pumasok na sina Mga Sinto at Robert. Narinig namin ang pinag-usapan nyo ng kapatid mo. Hindi sa nakikialam ako pero para sa akin ay kailangan mong tulungan ng inyong baryo. Kahit wag mo nang gawin yon para pagbigyan ng kapatid mo, gawin mo yon para sa mga taong maaaring mamatay nang dahil sa aswang na yon. Pero tilanggihan ko na po si Kuya Emilio eh. Kaalis pa lang naman niya at hindi pa yun nakakalayo. Sundan mo na siya. Sige na. Hindi na ako nagsalita
at nagmamadali akong tumakbo para habulin ang kuya ko. Kinabahan ako dahil hindi ko na siya nakita, pero patuloy pa rin akong tumakbo hanggang sa nakarating na ako sa tabing dagat. Doon ko nakita si Kuya Emilio na pasakay na sa isang bangka. Malakas ko siyang tinawag at napalingon siya sa akin. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. May nakalimutan ka pa bang sabihin sa akin? Pumapayag na akong tulungan kayo, kuya. Sasama ako sa iyo sa pagbabalik sa baryo natin para labanan yung aswang. Patawarin mo ako kung tumanggi ako nung una. Talagang nangibabaw lang ang galit sa ginawa mo sa akin nun eh. Pero naisip ko na magkapatid tayo at kailangan pa rin nating tulungan ang isa't isa. Talaga? Tutulungan mo kami? Oo, kuya. Naisip ko kasi na hindi ko pwedeng pabayaan ang baryo natin dahil doon ako nagsimulang mangarap. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Macario. Maraming salamat. Walang anuman, kuya. Hindi na nagsalita si Kuya Emilio at mahigpit niya akong niyakap. Gumanti naman ako ng yakap sa kanya at labis ang kasiyahan ko ng sandaling yon. Dahil yun ang unang beses na nakaranas ako ng yakap ng isang kapatid. Nang araw din na yon ay sumama na ako kay Kuya Emilio pabalik sa aming baryo. Hindi na sumama si Robert sa akin at naiwan siya kasama ni Mang Jacinto. Sa pagbalik ko sa aming baryo ay napansin ko ang paghanga sa muka ng mga taong nakakita sa akin. Alam ko na dahil yun sa nakarating na sa kanila ang mga bagay na nagawa ko habang wala ako sa lugar na yon. Pag-uwi namin sa bahay ay hindi ko napigilang maging emosyonal dahil sa samot-saring mga alaala ang bumalik sa aking isipan. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na talaga ako sa iyo, Macario, kapatid ko. Salamat dahil nandito ka para tulungan kami. Nakita ko sa mukha ng mga tao kanina ang pag-asa nang nakita ka nila. Walang anuman yun, kuya. Huwag ka mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para mapaslang ang aswang na sinasabi mo, para palayain ang baryo natin sa takot. Macario, gusto ko ulit tumingi sa iyo ng kapatawaran. Patawad kung minaliit kita noon, kahit nakita ko ang potensyal mo na magiging isa kang mahusay na manunugis. Kuya, kalimutan na natin yun. Tapos na yun. Ang importante ay may mga bagay tayong napagtanto at hindi pa uli ang lahat para magsimula ulit tayong dalawa. Pero sa ngayon, ang pagtuunan muna natin ng pansin ay ang pagpatay sa aswang na yon. Tumango si Kuya Emilio at pagkatapos ay pinag-usapan namin ang dapat naming gawin. Sinabi ng kapatid ko na hindi niya hahayaan na mag-isa kong lalabanan yung aswang dahil tutulungan niya ako. Mas lalo akong natuwa dahil noon pa man ay pangarap ko nang makipaglaban sa aswang na kasama si Kuya Emilio. Nang sandaling yon ay tuluyang ko nang inalis ang galit at tampo sa puso ko. Wala nang ibang nasa puso ko kundi kasiyahan dahil makakapagsimula na kami ni Kuya Emilio ng panibagong buhay. Kinagabihan ay magkasama kami ni Kuya Emilio na nag-ikot sa aming baryo. Umasa ako na makakaharap na namin yung aswang at magtatagumpay kagad kami na paslangin siya. Hanggang sa naramdaman ni Kuya Emilio ang presensya ng aswang. Sumunod ako sa kanya at nang makarating kami sa plaza ay nakita namin doon ang mabagsik na aswang. Agad naming nilabanan ang aswang. Sa unang minuto pa lang ng laban ay nasabi ko na mas malakas ang aswang na yon kumpara sa mga aswang na nakaharap ko. Pero alam ko na matatalo siya dahil dalawa kami ng kuya ko na kalaban niya. Ginamit ko ang itak para masugatan ang aswang habang si Kuya Emilio naman
ay ginamit din ang kanyang matalas na itak sa pakikipaglaban. Nang masugatan ng aswang si Kuya Emilio sa balikat, ay agad ko siyang nilapitan. "Kuya, malalim ang sugat mo. Ako nang bahala sa kanya. Baka masugatan ka ulit niya eh." Hindi kita pwedeng hayaan mag-isang lumaban sa kanya. Huwag mong intindi na sugat ko na to. Kaya ko pang lumaban. "Sigurado ka ba, kuya?" Oo, tapusin na natin ang aswang na yan. Tumango ako at nagtiwala ako sa sinabi ni Kuya Emilio na kaya pa niyang makipaglaban. Muli namin pinagtulungan ang aswang at kahit alam kong malakas ang aming kalaban, ay naging napakagaan para sa akin ng laban na yon dahil kasama ko ang kapatid ko. Hanggang sa nagawa kong saksakin ng aswang sa likod. Sinundan naman yun ni Kuya Emilio ng saksak sa tiyan. Agad kong hinugot ang itak at itinarak ko yun sa ibabaw ng ulo ng aswang. Sa paghugot ko ng itak ay bumagsak ang aswang na wala ng buhay. Hindi pa ako nasiyahan at sinaksa ko pa ng ubod diin ang kanyang puso. Nakangiti kaming nagkatinginan ni Kuya Emilio habang parehas kaming hingal na hingal. Nilapitan ako ni Kuya at tinapik niya ang balikat ko. Grabe. Masasabi ko na mas magaling ka na talaga sa akin ngayon. Saka ang bilis ng galaw mo, kakaiba. Para kang kidlat. Iniisip ko tuloy na pinaglalaroan mo lang yung aswang. Kahit ang totoo, ay kayang-kaya mo naman siyang tapusin kanina pa. Hindi naman, kuya. Talagang malakas siya. Kaya nahirapan din talaga ako. Siya ang pinakamalakas na aswang na nakalaban ko. Kung alam ko lang na ganito pala kasarap sa pakiramdam na lumaban kasama ang kapatid, ay sinanay na kita dati pa. Huwag kang mag-alala, kuya. Dahil sigurado ako na hindi pa to ang huling beses na makikipaglaban tayo sa mga aswang. Marami pa tayong pababagsakin ng mga aswang nang magkasama tayong dalawa. Hindi pa sila ubos. Pero natitiyak ko na habang magkasama tayo, ay mauubos natin ang mga aswang na yan. Aasahan ko yan. Pero kapatid ko, ibig bang sabihin babalik ka na rito sa atin? Doon ka na ba ulit titira sa bahay natin? Bigla kong natigilan sa sinabi ng kuya ko. Unti-unting nawala ang ngiti ko sa labi. Naalala ko kasi si Mga Sinto at si Robert na alam kong masaya na sa San Delfina. Sa totoo lang, kuya, gusto kitang makasama ulit. Gusto kong makabawi tayo sa isa't isa, pero hindi ko kasi kayang iwanan sina Robert at Mga Sinto. Sila kasi ang mga taong unang naniwala sa akin at napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Kaya pasensya ka na, kuya, kung mas pipiliin kong manirahan pa rin sa San Delfin. Sana, kuya, maintindihan mo ko. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Dahil naiintindihan kita, kapatid ko. Ang totoo nga niyan ay inaasahan kong ganyan na magiging sagot mo sa akin. Kung doon ka magiging masaya, susuportahan kita. Maraming salamat, kuya. Huwag kang mag-alala dahil dadalawin kita rito. Magbabakasyon pa rin ako rito para magkasama tayo. Aasahan ko yan, at palagi kong ipagdadasal ang kaligtasan mo. Sobra kitang pinagmamalaki, Macario. Sobrang swerte ko dahil may kapatid akong magaling at sikat na manunugis. Isang supremong albularyo. Pero sa ngayon, ay sabihin na natin sa mga tao na napatay na natin ang aswang. Sigurado ko na matutuwa sila kapag nalaman nila yun. Napangiti ako nang nakita ko ang sinseridad sa mga sinabi sa akin ni Kuya Emilio. Ramdam ko na totoong nagbago na siya at hindi na siya ang dating kapatid ko na walang ibang ginawa kundi ang maliitin ako.
Sa gabing yon ay walang pagsidlan ang kasiyahan ko dahil sigurado ako na kung nasaan man ang nanay at tatay namin ay masayang masaya sila sa pagkakaayos namin ni Kuya Emilio. Matapos naming mapatay ni Kuya Emilio ang aswang sa aming baryo, ay nagtipon ang mga tao at nagpasalamat sila sa amin. Ramdam na ramdam ko ang tuwa nila at pasasalamat, pero mas napansin ko kung gaano nila pinahalagahan ang tulong na ginawa ko. Iba ang pakiramdam dahil dati hindi nila ako gaanong napapansin. Maging si Kuya Emilio ay iba na rin ang tingin sa akin ngayon. Wala na ang pagmamaliit at mas naging maayos na ang samahan naming dalawa bilang magkapatid. Hindi nagtagal. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako sa San Delfin. Dala ang magandang balita kina Robert at Mang Jacinto. Nagulat sila nang sabihin kong doon na ako titira kasama nila. Akala kasi nila ay babalik na ako sa baryo namin at doon na ako titira sa bahay namin ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanila na mas pinili ko ang lugar kung saan ko natagpuan ang sarili ko. Makalipas ang ilang taon, ay nagkaroon na ako ng sariling pamilya sa San Delfin. Hindi ko kinalimutan si Kuya Emilio. Paminsan-minsan ay dinadalaw ko siya at nagkwekwentuhan kami tungkol sa mga laban namin sa mga aswang. Kahit magkalayo kami, ay nanatiling maayos ang relasyon namin bilang magkapatid. At sa lahat ng nangyari, natutunan ko na kapag may pangarap ka, ay huwag kang makinig sa mga nagsasabing hindi mo ito maaabot. Mas mahalaga na maniwala ka sa sarili mo. Hindi madali ang daan patungo sa pangarap at kailangan ito ng tiyaga, lakas ng loob, disiplina at paniniwala sa sarili. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana meron po kayong natutunan na magandang aral. Maraming salamat po. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan lamang sa buhay natin. Masakit tanggapin na kung sino pa ang inaasahan nating magiging sandigan, ang sarili nating pamilya, sila pa kung minsan ang nagiging dahilan ng ating pagdududa sa ating sarili. May mga pagkakataon na imbis na tayo'y itaas, tayo pa ang hinihila pababa. Minamaliit at kini-question ang ating kakayanan. Ngunit sa kabilang banda, may mga taong hindi nating kadugo, mga kaibigan o maging mga estranghero na siyang nagiging ilaw sa ating madilim na landas. Sila ang nagbibigay ng lakas ng loob, naniniwala sa ating kakayahan at tumutulong sa atin upang maabot ang mga pangarap na akala natin ay malabo nang mangyari. Sinasabi sa Biblia sa awit 27:10, kapag ako'y pinabayaan ng aking ama at ina, ang Panginoon ang mag-aampon sa akin. Ipinapaalala nito na kahit pa ang mga taong pinakamalapit sa atin ay mabigo tayong unawain o suportahan, hindi tayo kailanman nag-iisa. May Diyos na nakakakita ng ating halaga at patuloy na gumagabay sa atin, at kadalasan ay ginagamit niya ang ibang tao upang iparamdam ang kanyang pagmamahal at tulong. Kaya ang aral para sa atin ay huwag nating hayaan ang mga negatibong salita o pagdududa ng iba. Kahit pa sila
ay sarili nating kapamilya ang magdikta ng ating kapalaran. Matuto tayong maniwala sa ating sarili at sa kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Palakasin natin ang ating loob, pagbutihin ang ating pagsisikap, at huwag matakot na mangarap ng mataas. Sapagkat sa tulong ng Panginoong Diyos at sa ating sipag at tiyaga, walang imposible. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang naniniwala sa atin sa simula, kundi sa kung paano natin pinili na maniwala sa sarili natin hanggang sa huli. Gawin natin itong dahilan upang mas lalo tayong tumibay. Matuto tayong kilalanin ang ating sariling halaga. Yakapin ang ating mga kakayahan at huwag matakot sumubok muli kahit ilang beses pa tayong mabigo. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay ng direksyon at lakas sa bawat laban na ating hinaharap. Higit sa lahat, tulungan natin ang ating sarili. Maniwala tayo na kaya natin, na may kakayahan tayo at may magandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Sa dulo ng lahat, mapagtatanto natin na ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng tulong ng iba, kundi ng ating sariling determinasyon at pananalig. Ang mga taong naniwala sa atin ay nagsilbing gabay, ngunit tayo pa rin ang gumawa ng hakbang upang marating ang ating mga pangarap. At sa bawat tagumpay na ating makakamit, mas mauunawaan natin na hindi hadlang ang kakulangan ng suporta ng iba, kundi isa itong hamon upang mas patunayan sa ating sarili at sa mundo na kaya nating umangat, magtagumpay at abutin ang ating mga pangarap sa tulong ng Diyos at ng ating sariling sipag at tiyaga. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.